New Gen FM 100.7 at muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan na bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang umaga sa pangalan ng Panginoon at nagaanyaya po kami sa loob ng isang oras. Tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Atin lamang pong ibukas ang ating puso at ang ating kaisipan at pagkalooban tayo ng ating Panginoon ng kaunawaan, mga kapatid, sa mga bagay na spiritual na mag-uugnay sa atin sa Panginoon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang programang ito ay purely spiritual program, hatid po sa inyo ng United Pentecostal Church Bulan, na kung saan araw-araw po nating napapakinggan alas 5 hanggang alas 6 ng umaga dito po sa New Gen FM 100.7. At tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Salamat po sa Diyos sa panibagong umagang ito na ipinagkaloob sa atin. Salamat sa kalakasang pisikal, sa buhay, sa hininga na patuloy pong ipinapahiram ng Panginoon upang manatili tayong nabubuhay sa mundong ito. Isang pagkakataon na galing sa Diyos upang siya'y ating paglingkuran. Tayo po ay magsama-sama, mga kapatid, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Habang bukas ang ating mga puso at kaisipan, hayaan po natin na ang mga pangungusap ng Panginoon sa mga bagay na tungkol sa espiritual ay patuloy po nating madama, samantalang ang programang ito ay ating sinusubaybayan. Good morning sa ating mga kababayan dito po sa bayan ng Bulan, sa lahat ng mga barangay na sakop ng bayan ng Bulan at sa lahat ng nararating po ng frequency ng New Gen FM 100.7. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. At ganon din ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, na kung saan meron tayong 3 congregation na pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon, mga kapatid. Ang inyong mga schedule ng Bible study ay patuloy pong samahan ng ating pong Panginoon. Ganon din po ang ating congregation dyan sa Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at maging ang ating congregation dito po sa Iquirino Bulan. I-bless po tayong lahat ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga Bible study teachers, cell group leaders, elders, departmental leaders, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon habang inyo pong ginagampanan ang inyong spiritual na tungkulin sa paglilingkod sa Panginoon. I-bless po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos, mga kapatid, at nais din po nating i-announce ang ating mga adjustment sa gawain dahil po sa darating na linggo ay brown out ayon po sa Soreco. Ang ating pong mga pagsamba ay Sabado lahat gaganapin. Diyan po sa Magsaysay Congregation, Magsaysay Bulan, ay Sabado, alas 6:30 ng umaga ang ating pagsamba. At diyan naman po sa Santa Remedios Bulan, ang ating pagsamba ay Sabado, alas 7 ng umaga. So wala na po tayong gawain diyan sa Santa Remedios sa darating na linggo dahil brown out po. At sa Iquirino Congregation ay Sabado alas 8 ng umaga. Lahat po yan Sabado ng umaga, mga kapatid. At patuloy po na bigyan natin ng panahon ang mga gawain ng Panginoon sa ating mga viewers sa Facebook Live. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Good morning kay Sister Rita Labini. Nasa hospital pa ata ito, dyan sa Quezon City. Brother Junior Labini, Sister Kitty Labini. Pagpalain kayo dyan ng ating Panginoon at patuloy kayong samahan ng Diyos.
At good morning din sa ating mga OFWs, mga viewers po natin. Pagpalain kayo ng Panginoon sa iba't ibang bansa na tinatangkilik ang ating pong Facebook Live sa page ng UPC Bulan Church. Thank you for sharing our daily program to your FB friends and loved ones. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Good morning kay Sister Mary Ann Sunga, Brother Serafin Akiwo, Sister Grace Ibanez, good morning. At lahat ng mga naka-online ngayon mga kapatid, i-bless po kayo ng Panginoon. Sister Laarni Carillo, Brother Joven de los Reyes Dazo, at si Sister Lani Orolfo, good morning. Sister Rachel Hilario Colis, Sister Christy De Suyo, good morning. Si Sir Ray Galo Sr., dyan po sa Makati, sa Manila. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Pastor Joel Tinoco, good morning. And the whole congregation dyan po sa Laguna. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At maging Sister Evelyn Valencia Punsalan dyan po sa lugar ng Palau, bansang Palau. Si Ma'am Ann Bueson dyan po sa Biton. Sister Lita Sultan, Sister Jocelyn Rosul, good morning po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maging si Brother Andy Orozco, Sister Presiana Jaime, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sumain niyo po ang kalakasan. Sister Michumi Ikida, dyan po sa Japan. Sister Regine Chuji, Sister Christine, ayan, mga kapatid natin yan dyan sa UPC Japan na patuloy pong nakasubaybay sa atin every morning. At si Zoe Saldua, thank you for watching. At Sister May Piñaranda, dyan po sa Sabah, Malaysia, UPC. Happy anniversary po sa UPC Sabah, Malaysia. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Sister Nerissa Gabarda, BI, good morning po sa inyo. Sister Mirna dyan sa Kuwait, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Jocelyn Marmol dyan po sa Singapore, pagpalain kayo ng Panginoon. At lahat ng mga OFWs natin na tumatangkilik sa programang ito, i-bless ng Diyos ang inyong mga pagpapagal, pagsasacrifice na ginagawa ninyo para sa inyong pamilya. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Si Brother Nelson Viesca, thank you for watching. Pakishare na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga upang mas marami pa po ang mapagpala mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Nais ko pong batiin lahat ng mga nakadalo kagabi sa ating pong ginanap na funeral service dyan po sa Gulyoso and Guwan family. Kagabi po dyan sa Inararan, Bulan, Barangay Inararan, Bulan. Lahat ng mga nakapakinig kagabi sa pangangaral ng salita ng Panginoon sa funeral service na ating isinagawa, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Salamat doon sa mga tumugon sa panawagan ng Panginoon tungkol sa kaligtasan. At kung kayo po ay may mga prayer request, isend nyo lang po sa ating page o di kaya sa cellphone number mga kapatid, 0951-932-0038. 0951-932-0038. So yan po ang ating contact number. At sa ating pagpapatuloy mga kapatid, ngayon po ay araw ng Biyernes. Meron pong Bible study dyan sa Biton, Magallanes, mamayang 2:00 ng hapon. At yan po ay gaganapin dyan sa Labini family, kina Brother Eddie and Sister Rita Labini. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran dyan sa lugar po ng Biton, Magallanes, pagpalain po nawa kayo ng ating Panginoon. At ang gawain mamaya ay patuloy po na bigyan natin ng panahon at mag-invite pa tayo ng mga dadalo
sa ating pong weekly Bible study. Good morning kay Sister Evelyn Acuña, dyan po sa Laguna. Evelyn Acuña. Brother Serafin Akiwo and Sister Nanette, good morning. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. So again mga kapatid, ang ating mga adjustment sa pagsamba, wala po tayong gawain na linggo dahil ayon sa Soreco ay brown out di umano province-wide ang brown out sa linggo. Kaya ang ating mga pagsamba ay gagawin natin lahat ay Sabado. Diyan po sa Magsaysay, 6:30 ng umaga. Sa Santa Remedios Bulan ay 7 ng umaga, alas 7 ng umaga. At dito po sa Iquirino Congregation ay alas 8 ng umaga. So yan po ang ating mga schedule ng gawain. Purihin ang Panginoon mga kapatid, and by this time tayo po ay dadako sa pag-aralan ang Biblia. Ang salita ng Diyos ay maging tanglaw sa ating pong mga buhay. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes in chapter 12 mga kapatid, basahin po natin dito po sa verse 1. Ganito po ang ating mababasa up to verse 2. Ecclesiastes chapter 12 verse 1 up to verse 2. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. So mga kapatid, ang ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatang one life, one chance to serve the Lord. Meron lamang tayong iisang buhay physically. At ang kaisa-isang buhay na yan sa ating physical, yan din ang tanging kaisa-isang pagkakataon na mayroon tayo upang kilalanin at paglingkuran ang Diyos in preparation sa pagharap natin sa tinatawag na eternity. Ang buhay po natin dito sa mundo ay matatapos. Tumatanda ang tao, araw-araw, bawat pagdiriwang mo ng kaarawan, ikaw ay papalapit ng papalapit sa itinakda ng Diyos sa tao na kamatayan. Sa pagsilang pa lang natin sa mundong ito, ay meron na tayong nakatakdang dulo o tinatawag na kamatayan. So every year as you celebrate your birthday, papalapit ka ng papalapit sa itinakda ng Diyos na kamatayan or katapusan ng iyong buhay. Kaya kapag tayo ay nagbe-birthday, hindi po nadadagdagan ang ating buhay. Mga kapatid, nababawasan every birthday mo, nababawasan yung ilalagi mo sa mundo. Dahil nakatakda na po yung kamatayan. Ayon po sa Hebrews chapter 9 verse 27, as it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. So, physical death is God's appointed time to each and every one of us. And we cannot escape, mga kapatid, hindi tayo makakatakas sa kamatayan. Hindi natin pwedeng gamitan ng kung ano-anong kaparaanan upang takasan ang kamatayan.
kahit ang salapi, kahit ang kayamanan, ay hindi pwedeng makahadlang sa appointed time ng Panginoon sa tao, na ang tinutukoy natin ay physical na kamatayan. Ito ay appointed ng Diyos. So every day, pag sinabing appointment, nakatakda na yan. Kumbaga sa ating mga schedule, kung ikaw ay may appointment na Sabado, nakalista na yan, nakatakda na yan. Kahit Lunes pa lang, mayroon ka ng appointment na Sabado, araw-araw papalapit ka doon sa appointed time o sa appointment mo. Ganon din po ang kamatayan. Kung itinakda na ng Diyos na mamamatay ka at the age of 60 years old, every year as you celebrate your birthday, papalapit ka. You are approaching to the appointed time, which is death. God's appointed time. So, nais ko itong ipaunawa sa ating mga kababayan upang wag nating sayangin ang bawat araw na binibigyan tayo ng Diyos ng chance upang siya'y ating kilalanin at paglingkuran. Dahil sa obserbasyon po natin sa maraming tao dito sa mundo, ang focus lamang ng maraming tao is about worldly things. People are focusing more on worldly, earthly things. At dinidisregard po nila yung mga bagay na makalangit. Kaya mapalad po kayo kung nauunawaan nyo ang halaga ng bagay na patungkol sa Diyos. Itong programa natin is purely spiritual program na ang tanging makaka-appreciate lamang ng ganitong programa ay ang mga taong interesado sa mga bagay tungkol sa Diyos. Ngunit kung ang focus ng tao ay material, ang focus ng tao kung mga bagay lang na pangmundo, hindi mo ma-appreciate ang programang ito. Dahil ang ating ipinaglilingkod sa programang ito ay ang spiritual na pakikinabangan ng ating kaluluwa sa paghuhukom at sa pagparito ng ating Panginoon. So, sa lahat ng mga taga-subaybay po natin sa programang ito, salamat sa inyong pagpapahalaga sa inyong spiritual na buhay. At ang Panginoon ay nalulugod sa bawat minuto at oras na ginugugol po ninyo upang pahalagahan ang mga bagay na may kinalaman sa inyong kaluluwa, sapagkat yan ang pinaka-importante sa Diyos sa bawat bagay, mga kapatid. At every time na tayo ay tinitingnan ng Panginoon, ang tinitingnan ng Diyos ay ang value ng ating kaluluwa. Kaya ang sabi po ng Mateo 16:26, ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Walang sapat na halaga ng salapi o kayamanang makamundo na pwedeng ipangpalit sa halaga ng ating kaluluwa. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit ang nag-iisang Diyos ay nagkatawang tao, si Jesus Christ, ay upang bigyan ng pag-asa sa kaligtasan ang ating mga kaluluwa. Sapagkat ang ating mga physical, ang ating katawan, ay galing yan sa alabok at babalik din naman sa alabok. Whether you are serving the Lord or not, when you die, your body will turn into dust. Mga kapatid, babalik tayo sa alabok, sa ayaw natin at sa gusto, sa maniwala tayo o hindi. Galing tayo sa alabok and we will return into dust. But the value of your soul, yun po ang higit na pinapahalagahan ng Panginoon, na dumating sa punto na iniwan niya ang kanyang trono sa langit. Hinubad niya ang kanyang pagkadiyos. Sabi sa Pilipos 2, mga kapatid,
6, bagamat siya ay nasa anyong Diyos, hinubad niya ito. Nagkatawang tao, nakitulad sa tao, at nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Anong pakinabang ng kamatayan ni Jesus? Kaligtasan naman natin. Katubusan natin ang kapalit ng kamatayan ni Jesus. At ang tinubos ng Panginoon, ang kanyang binayaran ng dugo sa krus ng Kalbaryo, ay hindi ang ating mga katawan, kundi ang halaga ng ating mga kaluluwa. Yun po ang pinaka-importante sa Diyos. Sa bawat panahon na tayo ay tinitingnan ng Panginoon, it is always the value of your soul that is very important in the sight of God. So kaya sa programang ito, mga kapatid, para ito sa iyong kaluluwa. Buksan mo nawa ang iyong puso at ang iyong isip. We have only one life and we have only one chance to serve the Lord. Traditionally, meron tayong paniniwala sa relihiyon na pwede pa di umanong ipanalangin para maligtas ang taong namatay na. Ngunit yan po ay contrary sa sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat kapag ang tao ay namatay na, wala nang another chance for him to be saved, to be forgiven. Kung ang tao ay mamamatay na hindi nagrepent, walang sino mang tao na pwedeng manalangin para sa iyong ikapagpapatawad. Diyan tayo nadaya sa relihiyon, sa tradisyon. Yung pagtuturo ng panalangin sa mga patay na, yan ang naging dahilan kung bakit nagpapabaya ang maraming mga tao sa bagay na paglilingkod sa Diyos habang nabubuhay pa. Because they believe that their loved ones can pray for their soul after death. But let me tell you frankly, brothers and sisters, that when you die, if you are dead already, you have no other chance to be forgiven, to be saved. Kaya habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito, makinig tayo sa ganitong mga paalaala at pangangaral. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, talikuran natin ang ating masasamang lakad, at ang Panginoon, kung lalapit ka sa Kanya with the spirit of repentance and surrendering your life completely to the Lord, God promised that He will forgive you. Kahit ikaw na ang pinakamakasalanan, kahit ikaw na ang pinakamasama sa iyong paningin, ang Diyos ay may nakalaang kapatawaran hanggat buhay ka pang dudulog sa Kanya at mananalangin na may pagsuko ng buhay sa harapan ng ating Panginoon. Gaano ka man kasama, the Lord will forgive you. Paanyaya niya yan, mga kapatid, sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 18. Kung titingnan po natin ang talatang yan, mga kapatid, ay maliwanag ang paanyaya ng Panginoon sa mga makasalanan. Napakapalad natin, makasalanan tayo pero inanyayahan tayo ng Panginoon. Samantalang, yung mga tao na may kasalanan sa iyo, hindi mo nga maanyayahan sa iyong kaarawan. Hindi mo magawang imbitahan sa mga bagay na mabubuti kasi kaaway mo. Pero tayo, naging kaaway man tayo ng Diyos, pero tayo pa rin ang inisip ng Panginoon at inaanyayahan niya tayo na gaano man katingkad ang ating kasalanan, kung tayo lalapit sa Kanya na may pagsisisi, pagpapakumbaba at hangaring magbago, tayo ay patatawarin ng ating Panginoon. Yan ang kabutihan ng Diyos.
mga kapatid. Sabi dito sa Isaiah 1:18, magsiparito kayo ngayon, hindi po bukas. Bakit ngayon? Kasi ang sabi po ng Proverbs, huwag nating ipaghambog ang bukas. Chapter 27 verse 1, sapagkat hindi natin nalalaman ang kalalabasan ng ibang araw. Hindi natin alam ang bukas. Kaya ang kaligtasan ay dapat pagpasyahan ngayon. Apostle Paul said, now is the accepted time, now is the day of salvation. Bakit now? Why now? Because tomorrow may be too late. Hindi natin kontrolado ang bukas. Oo, alam natin, Sabado bukas, kasi Biyernes ngayon. Pero hindi mo alam ang detalyadong mangyayari sa buhay mo sa araw ng bukas. Sapagkat ang buhay natin ay nasa kamay lamang ng ating Panginoon. Kaya i-grab natin ang opportunity na binibigay ng Panginoon upang paglingkuran natin siya. Hindi ako mapapagod na paalalahanan kayo, mga kababayan, na iisa lang ang ating buhay at iisa din lang ang ating pagkakataon upang paglingkuran ang Panginoon para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Pagkatapos ng buhay na ito, paghuhukom na po. Kagaya ng sinasabi sa Hebrews 9:27, as it is appointed unto man once to die, and after this, what? Judgment. But traditionally, after death, prayer for the dead, misa, padasal, mga kapatid, panobena, para daw maligtas ang kaluluwa. Wala pong kaligtasan ang kaluluwa ng taong namatay na hindi nagsisi sa kanyang pagkakasala. Gaano mo man yan ipadasal. Meron pa diyang mga iba-ibang kategorya ng padasal. May ordinary, may special na padasal. Ano man ang iyong gawin, gumastos ka man ng salapi to pray for your loved ones kapag sila ay namatay na at ang kanilang kamatayan ay hindi sila nagsisi at nanumbalik sa Panginoon. Malungkot na balita, walang naitutulong ang panalangin kapag patay na yung taong ipinapanalangin. So yan po mga kapatid. Sabi po dito, magsiparito kayo ngayon at tayo magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Isaiah 1:18. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Yan ang pangako ng Panginoon. Pero para kanino yan? Para lang yan sa mga buhay pa. Wala nang panawagan ang Panginoon sa mga patay na. Dahil alam ng Diyos, pag patay na ang tao, di na siya nakakarinig kahit may tainga. Hindi na siya nakakapagsalita kahit may bibig. Hindi na siya nakakakita kahit may mata. Tapos na ang iyong pagkakataon upang ayusin ang iyong relasyon sa Diyos kapag patay na ang iyong pisikal. Ang kasunod ng kamatayan ay paghuhukom. Walang pwedeng makapagbago ng prinsipyong yan ng Panginoon. As it is appointed unto man once to die, and after death is the judgment of God. Kaya yung mga namatay na hindi nagsisi, mga kapatid, they are just waiting for the judgment of God. They will be resurrected sa white throne judgment to face God's judgment.
at sila ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ngunit yung mga namatay naman na naglingkod kay Kristo, they are just waiting for the first resurrection. Kagabi ay tinalakay natin sa funeral service, merong dalawang resurrection ng mga patay. Yung unang resurrection ay para sa mga banal. Doon sa rapture of the church o yung caught up, pag-agaw, mga kapatid. Yung mga namatay kay Kristo na banal, they will be resurrected first. At meron namang second resurrection, yun po yung resurrection for the wicked. Resurrection for the dead na hindi po nagrepent sa kanilang mga pagkakasala. Sila ay mapapabilang sa second resurrection. Pero yung mga namatay na tapat na naglingkod kay Kristo, sila ay kabilang sa first resurrection upang tanggapin ang gantimpala ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Masakit marinig ang katotohanan. Kung ikaw ngayon ay namumuhay sa bisyo, sugal, inom, sabong, pambababae, lahat ng bisyo, sigarilyo, drugs, kapatid, kung ikamamatay mo ang ganyang gawain at hindi ka magsisisi, magandang marinig mo ito habang buhay ka pa. Impyerno ang sasapitin ng iyong kaluluwa. Kung ikaw ay nabubuhay sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, mainam basahin natin yung enumeration sa Bible ng mga mapupunta sa impyerno, mga kapatid. Para hindi na tayo maging in denial. Sino yung mga ibubulid sa dagat-dagatang apoy? Anong klaseng mga gawa ang mayroon sila? Sabi po dito, mga kapatid, unang Korinto 6:9. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, yung nakikisama ng hindi kasal, mapakiapid ang tawag doon. Kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, pagrelihiyon na to, pero ikaka-impyerno daw, sabi ng Biblia. Kaya kapag mali ang ating pananampalataya sa Diyos, kasama tayo sa ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Masakit na katotohanan to, pero hindi po natin layunin na manisod lang ng damdamin ng tao. Tungkulin po namin bilang mga ngaral na sabihin ito. Sa katunayan, kung may Biblia ka, nakasulat ito sa Biblia mo. 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, yung mga lumuluhod, dumadasal sa mga larawang inanyuan. Kayo po yun. Kailangan nyo magsisi at magbago. Sundin ang kalooban ng Panginoon. Kahit ang mga mapakiapid, kahit ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, kahit ang mga mangangalunya, may asawa na nangangalunya pa sa iba, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Kaya kung may mga bakla at tumboy na nakikinig ngayon, mahal po kayo ng Diyos. Gusto kayong iligtas ng Panginoon kung ang pangangaral na ito ay inyong tatanggapin sa inyong puso. Masakit ang katotohanan na ang mga bakla at tumboy ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero mas mainam na yan na marinig mo habang buhay ka pa. Dahil kapag ikinamatay mo ang ganyang kasalanan, wala ka ng chance na maligtas.
pagkatapos ng kamatayan. Ang katotohanan ay madalas masakit. Ngunit ito ang nagpapalaya sa tao. Kung ikaw ay bakla at tumboy, hindi ka matutuwa kay pastor na marinig mo ang talatang ito na binabasa. Alam ko maiirita ka. Pero dahil nairita ka na rin lang naman, mag-isip ka na ng tama. Mag-isip ka na ng mabuti. Kung nasaktan ka, hindi ko layunin nasaktan ka. Pero dahil nasaktan ka na rin lang naman, mag-isip ka na ng tama. Bulay-bulayin mo ang salita na ito ng Diyos. Total, hindi ako ang may sulat nito. Binabasa ko lang dahil nagmamalasakit ako sa iyong kaluluwa. Sa katunayan, kung may impyerno ka, wala naman akong pakialam kung sarili ko lang ang iisipin ko. Ngunit dahil mahal ka ng Diyos at ako ay lingkod ng Diyos, hindi man madaling sabihin ang mga bagay na ito. Kailangan kong sabihin para ikaw ay magising at magbago habang may pagkakataon. Pagkat ang tao kapag namatay na hindi nagbago ang buhay, hindi nagsisi, wala nang chance na maligtas. Walang bisa ang panalangin kapag patay ka na. Walang bisa sa iyo ang prayer kapag patay ka na. Pero ngayong buhay ka pa, nasasaktan ka man, magandang bagay yan. At least, may pagkakataon kang magbulay-bulay, mag-isip, magpasya, na magsisi habang may pagkakataon. So ano pa mga kapatid? Yung mga mapakiapid sa babae, kapwa babae, at mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ayan, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang liwanag, manglalasing, magnanakaw, mga sinungaling. Maganda ay suportahan natin yan ng Revelation 21:8. Ayan. Meron din ditong nakalagay na naka-enumerate yung mga ibubulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Revelation 21:8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sa unang Korinto, sa binasa natin kanina, at sa Revelation, mapapansin nyo po na parehas na banggit na ikabubulid sa impyerno yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano po ang ibig sabihin yan? Yung ikaw ay dumadasal at lumuluhod sa mga larawang inanyuan ng kamay ng tao na ipinatutungkol sa Diyos. Maring yan ay ginto na larawan, plastik, kahoy, semento, na niluluhuran, nililok ng kamay ng tao na ipinatutungkol mo sa Diyos. Bawal yan dasalan, bawal yan luhuran, bawal yan paglingkuran. Sapagkat sabi ng Biblia, ang gumagawa ng ganitong bagay ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kahit yan ay tinuturing mong pagsasadyos, pero hindi yang kailanman kikilalanin ng Diyos, sapagkat ang kanyang prinsipyo at salita ay nakasulat na sa Biblia. Kinasusuklaman ng Diyos ang ganong mga gawain, ang ganong uri ng pagsamba sa mga ribultong inanyuan ng kamay ng tao. No matter how sincere you are in doing that, the Lord will not accept the way you pray, the way you serve the Lord through images, graven images. Hindi yan i-accept ng Panginoon. Hindi yan tatanggapin ng Panginoon.
Maganda na ngayon mo yan narinig. Nabuhay ka pa. May pagkakataon kang mag-isip, manalangin at magbago. Dahil kapag kinamatayan mo ang maling gawain, ipanalangin ka man ng mga buhay na kamag-anak, wala yan maitutulong. Dahil pagkatapos ng kamatayan, paghuhukom na ang sasapitin ng kaluluwa natin. So if you really love your soul, I encourage you to accept the truth. Gaano man ito kasakit, only the truth will set you free. Mga kapatid, you have only one chance to serve the Lord. You have only one life. Pagkatapos ng kaisa-isang buhay na yan, wala nang review. Wala nang part 2. Wala nang another chance. Kaya mga kapatid, alam ko hindi nakakatuwa yung naririnig nyo ngayon sa akin. Alam ko yon, may mga naiirita. Dahil nasasaktan sila sa mga katotohanang ipinapahayag natin dito. Pero kapatid, total, nasaktan ka na rin lang naman. Hindi ko naman layunin nasaktan ka. Mag-isip ka ng mabuti. Manalangin ka sa Diyos. Hanapin mo ang kalooban ng Panginoon. Magbasa ka ng Bible. Ipapangusap sa iyo ng Diyos. Manalangin ka. Tanungin mo ang Diyos kung tama ba yung pinapangaral ko. I-reveal naman sa iyo ng Panginoon. When you come to the presence of God, asking, Lord, please confirm kung ang pinapangaral sa programang ito ay totoo. You can ask God. You can pray, talking to God. Ipapangusap sa iyo ng Diyos. Kung dapat ka bang makinig sa pinapangaral namin dito o dapat mong baliwalain. Hingi ka ng patnubay sa Panginoon. Total, naniniwala ka rin naman sa Diyos. Talk to God in prayer. Na hindi lang yung pain ang iyong tangkilikin, mga kapatid, kundi ikaw ay magising sa katotohanan na before it's too late, you need to repent and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ. Mahal ka po ng Panginoon. Samantalahin mo ang kaisa-isang pagkakataon na mayroon ka upang paglingkuran ang Diyos. Sa katunayan, kung ang sarili lang namin ang aming iisipin, hindi na kami mangangaral sa iba. Bakit? Yung mga taong makasarili, sarili lang nila ang gusto nilang ilagay sa tama. Walang pakialam sa iba. Kung kami mga makasarili, hindi nyo kami maririnig na mga ngaral ng ganito. Dahil alam namin na masakit ito. Alam namin na may mga magre-react negatively sa mga ganitong mga katuruan. Pero dahil kami ay nangako sa Panginoon na ipapagamit namin ang aming buhay upang sabihin sa tao ang katotohanan, regardless of their reaction, mga kapatid, ang tinitingnan namin dito ay ang kapakanan ng inyong kaluluwa. Mahal po kayo ng Panginoon. You have only one life and you have only one chance to serve the Lord the way He wants. Paglingkuran natin ang Panginoon sa paraan na gusto niya. Kasi maraming mga gusto maglingkod daw sa Diyos sa paraan na gusto ng kanilang mga sarili. Bakit hindi natin tanungin ang Diyos, Panginoon, paano ba ang paraan na gusto mo para paglingkuran kita? Ano ba ang paraan na gusto mo na maglingkod ako sa iyo? Hindi yung ito ang aking nakamulatan, dito ako maglilingkod sa Diyos sa paraan na gusto ko. Hindi ka naglilingkod sa Diyos sa ganyan. Naglilingkod ka sa sarili mo. When you serve the Lord, you must be willing to do what the will of God is. Not your own will, but the will of God must be done. Kagaya ng prayer ni Jesus Christ in His humanity, sa Gethsemane, He prayed to the Father, He said, Father, not my will, but your will be done. Kung maaari ay lumagpas sa akin ng sarong ito, yung kamatayan, nararamdaman niya, papalapit na. Pero anong sabi ng Panginoon? Not my will, but your will
be done. Hindi lahat ng mga buhay ngayon na nakikinig sa akin ay buhay pa bukas. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Hindi lahat ng nakakapanood ngayon ay pwede pang manood bukas. Dahil ang bukas natin ay hindi natin hawak. Kaya bawat pagkakataon na nakakarinig kayo ng mga ganitong pangangaral, akala nyo ba madaling mangaral ng ganito? Hindi madali magsabi ng katotohanan. Lalo na tayo ay nabubuhay ngayon sa mundo ng puro kasinungalingan. Naturalisa na lang ng tao ang magsinungaling ngayon sa mundong ito. Nais ko lang i-share sa inyo, hindi madali na magsabi ng ganito, knowing na marami ang masasaktan. But it is our responsibility as preacher of the gospel to preach the gospel in season or out of season. The whole gospel, nothing more, nothing less, regardless of your reaction. We need to preach the truth. Mahal po kayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi lahat ng preacher ay nagtuturo ng ganitong straight na katotohanan. Ang ibang mga preacher ay bolero lang para dumami ang taong papasok sa kanilang simbahan. Ngunit kami ay mga apostolic preacher. We preach the truth. Nothing but the truth. Wala kaming pakialam kung ano ang iisipin ng tao laban sa amin. Dahil hindi ang aming mga sarili ang ipinapangaral namin dito, kundi si Kristo na napako sa krus at namatay para iligtas ang iyong kaluluwa. Mga kapatid, mahal po kayo ng ating Panginoon. It's about time to think about the value of your soul. It's about time to repent and be baptized in the name of Jesus Christ. It's about time to have faith in the Lord. Mga kapatid, pagkakataon natin ito. Hindi lahat ng umaga ay pwede ako mag-preach dahil hindi ko rin hawak ang buhay ko. At hindi lahat ng umaga ay pwede ka ring makinig sapagkat hindi mo rin hawak ang buhay mo. Pero ngayong umaga, sinisigurado ko, ikaw na nakikinig, may chance ka para magbago. May chance ka para magsisi. Sana huwag mong sayangin ang pagkakataon. Maraming salamat mga kapatid. Mahal po kayo ng Diyos. Hindi madali para sa amin na magsalita ng ganito. Kaya sana pahalagahan nyo yung aming paglalakas loob na sabihin sa inyo ang katotohanan kahit alam naming masasaktan kayo. Ang motivation namin ay ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig sa inyong mga kaluluwa. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Pagbulay-bulayan po natin ang mga katotohanan ito na aming ipinaglilingkod sa inyo. At ang Diyos ay patuloy po na mangusap sa inyong mga puso. Tayo ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa paalaala mo sa amin that we have only one life and we have only one chance to serve you and to prepare our soul for the coming judgment. Panginoon, tulungan mo po ang aming mga kababayan na samantalahin ang pagkakataon na mayroon sila ngayon upang magsisi, magbagong buhay, tumalikod sa kasalanan at layuan ang makamundong mga gawa, layuan ang pagsusugal, pambababae, pakikiapid sa kapwa lalaki, kapwa babae, pagsasabong, paglalasing, pagdodroga, pagnanakaw, lahat ng kasalanan na umaalipin sa tao. Tulungan mo po sila na mapagbulay-bulay nila na mayroon pang pag-asa upang magbago habang nabubuhay pa sa mundong ito. Nawa Panginoon, ang mensaheng ito, maaring mayroong kurot sa damdamin ng iilan. Ngunit Panginoon, kalooban mo na ito ay aming ipangaral. Hindi man ito madaling sabihin. Ngunit kalooban mo na ito ay aming ipangaral upang mabigyang babala ang aming mga kababayan na mayroon lamang kaming kaisa-isang buhay at pagkakataon na ikaw ay paglingkuran.
Magligtas ka ng maraming mga kaluluwa. Gawin mong positibo ang Panginoon ang pagtugon ng aming mga kababayan sa mensaheng ito ngayong umaga. Maraming salamat po. Purihin ang iyong dakilang pangalan. We pray for the complete freedom sa aming mga kababayan. Freedom from the bondage of sin, bondage of religion and wrong belief, bondage of sickness and disease. Palayain mo, Panginoon, ang aming mga taga-subaybay. At mula sa pangaral na ito ay may mga taong magtitestify na sila'y kinausap mo, Panginoon, at pinalaya mo sa maling pamumuhay. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong papuri, pagsambat, kaluwalhatian. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, na aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, bago po ako magpaalam sa radyo, sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, pwede po kayo mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. At sa ating mga kapatiran, ang ating pagsamba po ay Sabado lahat. Bukas, mga kapatid, dahil brown out po sa linggo. Ang pagsamba natin, alas 6:30 ng umaga, dyan po sa Magsaysay Congregation. Diyan naman po sa Santa Remedios Congregation, bukas alas 7 ng umaga, araw ng Sabado. At dito sa Iquirino, Sabado din po alas 8 ng umaga. Mag-a-assign lang ako ng mga preacher sa mga hindi ko mapupuntahan na schedule, mga kapatid. So, purihin ang Panginoon. At sa mga viewers natin, pagpalain kayo ng Panginoon. Pakishare ng ating episode ngayong umaga. At marami pa po nawa ang mapalaya ng Panginoon habang may pagkakataon, may buhay at lakas, paglingkuran po natin ang ating Panginoon. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay.